my beloved Boss Mike, Severa. God. Never ako nagbigay ng instruction sa kanya na patayin sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Kasintabi sa mga kumakain. Sorry ha. Kasintabi sa mga kumakain. Tignan ninyo. Honest to God. Never ako nagbigay ng instruction sa kanya na patayin sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Never ako nagbigay ng instruction na patayin mo ito. Kung sinong nasa listan, patayin mo ito. Meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na ano yung reward na sinasabi niya. Wala akong reward na binibigay. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, Yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Ramdam na ramdam ang kikil ng mga netizens kay Senador Ronald Bato de la Rosa ngayong dahil sa kanyang latest blooper sa title ng ating national anthem na Lupang Hinirang. Sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito dapat ay pakantahin natin ng 1,000 beses ng Bayang Magiliw para matuto silang magmahal ng bansa. Yun lang. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Lupang Hinirang. Diba? Chief PNP yan, ha? Chief PNP, Senador, hindi alam kung ano yung national anthem natin. Kinakanta ka natin ang Bayang Magiliw ng lawyer mo. Bayang Magiliw ng lawyer mo. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? Di po ba? Abay mga kababayan, isipin ninyo ang kinabukasan ng ating mga anak at magiging apo at magiging anak ng mga apo natin. Di po ba? Kung ganyang mga kandidato ang maluluklok muli, mga kababayan, na nuknukan ng mga sinungaling, kasama yan si Bondok. Saan patungo ang bansang ito? Abay, napakaganda na ho ng alin, ng tinatahak natin sa pangunguna at pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Hahayaan pa ba natin na masira? Hahayaan pa ba natin itong mga kakampi ni Digong, mga kababayan, ay manalo sa parating na halalan na eleksyon? Nako! Eto na ngayon, si Bato. May mission din daw. Parehas sila ni Kibuloy. Matapos magsinungaling, matapos harap-harapan tayong niloloko, abay, meron pang ganang gamitin ng Diyos. Alam nyo, mga kababayan, marami hong ganyan. Sinasabi nila, ang Diyos ay nasa amin. Excuse me po. Ang Diyos ay nasa amin. Pero mga kababayan, kabaliktaran nyo yun. Dahil ang kanilang mga ginagawa ay hindi para sa Diyos. Sa bunganga ng gagaling yung nasa kanila daw ang Diyos. Pero ang kanilang ginagawa ay hindi kaloob. Labag sa kalooban ng ating Diyos. Eto. Pagkwento lang ko sa inyo konti. Last week, nung meron akong
event na pupuntahan sa Baguio. Mm. Hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Mm. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte Mm. na may-ari ng helicopter. Mm. Na kung pwede sana, baka pwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. Mm. So yun, pinick up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Mm. Pagbaba ko sa chopper sa Baguio, lumipad ulit ang chopper pauwing Manila. Mm. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. Mm. So, iniisip-isip ko, Mm. bakit hindi nalaglag yung chopper na 4 kaming sakay paakyat sa Baguio? Mm. Bakit nalaglag siya nung isa na lang ang piloto na lang sakay, pababa pa? Mm. So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. Ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko... Kita nyo, eto na. Ulitin ko na lang para maunawaan ninyo. Mahina yung volume kasi malayo pagkakakuha ko. Nasa dulo ko pero nasa unahan sila. Sabi ni Bato, mga kababayan na ito, ulitin ko lang ha. Oh. Nagkwento ng maalaala mo kaya. Dear Ate Charo, tandang-tanda ko pa nung maliit pa ako. Dahil hindi ko kayang magmotor papuntang Baguio. Humingi ako ng tulong kay Tigunyo. Para magkaroon ng chopper na sasakyan, tinawagan niyang kanyang kaibigan. Ate Charo, hindi ko malilimutan. Sumakay kami sa chopper, 4 kami. Hanggang Baguio, hanggang Cavite, mula Cavite. Ate Charo, habang ako'y lumilipad kaming 4, sakay ng chopper, napaisip ako, tutuloy pa ba ako sa pagtakbo? Dahil ako'y kulelat na sa survey. Ngunit mga kababayan, biglang nawala yung aking iniisip na ganyan, sabi niya. Ate Charo, bigla ho akong, napapiglas. Nung biglang palapag na pala ang aming sinasakyang helicopter. At nakababa kami ng maayos at ligtas, Ate Charo. Salamat naman. Ngunit, pagkaraan ng ilang oras, Ate Charo, nabalitaan ko, yung chopper na sinakyan naming 4, bigla na lang bumagsak. At sa kasawing palad, namatay yung piloto. Ate Charo, napag-isip ko't napagtanto, na imbis na ako'y umatras, abay, may misyon pa pala ako. Naisip ko, Ate Charo, na ituloy ko yung aking pagtakbo kahit kulelat ako. Yari ako kay Bato nito. Kaya Ate Charo, ngayon, nagkaroon kami ng rally sa Pasig kasama si Kibuloy. Inilatag ko sa kanila ang nangyaring kakaibang naranasan ko. Mas kakaiba pa to nung unang labasan ako. Labasan ako! Oo, labasan ako! Ano yung lumabas? Oo, labasan ako ng sinuka ko. Ngayon, ang aking na pagtanto mula nang makilala ko at narinig ko ang anak ng Diyos na si Kibuloy. May misyon pa pala ako na kailangan kong magtuloy-tuloy
Saan? Sa pagtakbo ng Senado. Dahil hindi lang siya huhulihin na ako ng ICC, Delia, sa Coco. Kung hindi, kailangan ko pong manalo. Dahil pag ako nanalo, hindi nila ako basta-basta mahuhuli. Kunanamot! so ngayon, alam nyo na mga kababayan, yan ho ang maalaala mo kayang kwento ni Senator Bato. Kaya mga kababayan, ang sigaw niya ngayon, may misyon pa siya sa Senado, kaya nakaligtas sa pagbagsak ng helicopter. Oh, kininam, di ka pa nairang ng runa na. Grabe no, mga kababayan. Walastik, mga kababayan, ha? Yan, no? Si Bato. Samantalang yung ganito yan magsinungaling, mga kababayan, no? May misyon. Ang misyon mo ay magsinungaling. Ang misyon nyo ay ipagtanggol si Digong. Ang misyon nyo ay protektahan si Digong. Ang misyon nyo ay protektahan si Sara. Yan lang ho ang alam ng maraming kababayan natin. Tama po ba? Hindi ho, misyon niya kay Lord. Ibang Lord ho. Yung Lord ni Kibuloy, ang tinutukoy niya. Oh, yun dun ho siya. Pero mga kababayan, ang totoong misyon niyan, protektahan si Sara, protektahan ang sarili niya, protektahan si Pangulo nilang si Digong. Yun o yun. Oh, ulitin ko. Tingnan ninyo. Oh. Honest to God, never ako nagbigay ng instruction sa kanya na patayin sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Oh, kita nyo, sinungaling, di ba? Sinungaling. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Kita nyo, mga kababayan, pati bahay dinadamay. Anong kinalaman ng bahay? Pero mo pati yung mga anak, asawa, o yung mga naninirahan dyan, idadamay. Kung galit kayo sa isang tao lang, huwag kayo mandaramay, kukutusan kita eh. Okay na. Never ako nagbigay ng instruction, patayin mo ito, kung sinong nasa listan, patayin mo ito, meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na siya. Pasensya na kayo dahil ibang Diyos yung kino-cross my heart niya. Tingnan nyo. Ano yung reward na sinasabi niya? Nagmamaang-maangang pa to si Kalbo. Wala akong reward na binibigay. Kita nyo, wala daw na reward na binibigay. Sinungaling! Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Yung informant po yung informant po makatanggap ng corresponding reward na Reward! May reward! Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? Magkano? 5 million. Yung Grabe, 5 million. Saan kaya kukunin yun, mga kababayan? Sa Pogo kaya? Sa binentahan ng droga? Grabe, no? drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. 5 million, pero wala namang nahuling drug lord. Na pulis kasama doon na makakatanggap. Mga pulis kasama doon na makakatanggap. Kunana! Pera na i-offer niya. Pero sa amin... may pera na ino-offer daw. Kasama ang mga pulis na inoperan ni Digong! Naman, internal, meron kaming ibang reward system. Kami internal, meron naman kaming ibang reward system. Sa AFP, PNP. Kunana, apo. Kala na kayo, Basta sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng kalbo masamang tao. Pero karamihan sa parte na kalbo, sa grupo ni Digunyo, sa kampo ng mga Duterte, lahat masasama Jason sa hari ng fake news. Banat Bay, Vice President ng mga fake news. Diba? Celes, Bato.
O, kita nyo, bahala na kayo magdagdag ha. So mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating palatuntunan. Mga kababayan kong minamahal, opo ha, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo. Ha? At syempre mga kababayan, matuto kayo makiramdam dahil uso na ngayon ng sinungaling na tao. Lalong-lalo na ho sa politiko. Opo, yung mga politiko ngayon, gagamitin na nilang lahat ang mga salita na po pwede nilang pangbola sa inyo. Pwede kayong imanipula. Kaya pag-iingatan po ninyo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike